Good morning po. And sasagutin po natin ang isa sa mga katanungan ng ating follower na hindi po natin nasagot kagabi during sa ating live. And in fact, nailagay rin kasi niya doon sa direct messaging, no? Doon sa comment, hindi sa comment section, kundi sa messaging. And ito po ang katanungan ni Joel Benignos. Let us read. Sabi po niya, Ma'am Sir, maayong buntag. Magandang umaga raw. Ask ko lang po ang lupa po ng lolo ng mama ko. Inaangkin ng iba at nagbayad kami ng monthly sa lupa ng 600 pesos. 3.290 hectares po ang lupa. Yung isang pinsan namin, unti-unti naman niya nililipat sa name niya, yung share siguro or yung portion niya. No? Paano ko po ba mapatituluhan ang lupa na 140 square meters tinatayuan ng bahay namin para sa hindi na kami mag-monthly na umaangkin? 70 years na po nakatayo ang bahay. At salamat po sa sagot. DDS member. Well, actually, ang katanungan mo, Joel Benignos, is very good, no? At napili ko itong i-discuss ngayon. Dahil nga sa napaka-importante na maintindihan kung paano po ninyo mapatituluhan, masegregate yung 140 square meters. First, happy ako dahil kayo pala dyan nakaposesyon na sa property for 70 years already. Doon sa 140 square meters at nagbabayad kayo. Ibig sabihin po, meron na po kayong valid na deed of absolute sale or contract of sale or contract to sell. Kung hindi pa kayo fully paid, no? Kung fully paid na po kayo, ibig sabihin po, consummated ng sale. Ang kulang na lang po doon ay yung formal deed of sale para po sa 140 square meters. I think kasi tagi-tagi Sabi mo 600 pesos per month, no? So ibig sabihin po, depende kung paid or not fully paid na kayo, ha? Ngayon, ang pinakamainam po niyan is that you will request the seller na segregation po kayo. I-segregate po yung 140 square meters. Ibig sabihin po, mag-conduct po tayo ng subdivision survey. Sino po ang gagawa niyang subdivision survey? Ang gagawa po niyan isang licensed geodetic engineer, ha? And once magawa po yan siya ng subdivision survey with respect to that 140 square meters, ang mangyayari po niyan is that papipirmahan po yun sa seller at ipapa-approve po yun sa Bureau of Plans. Now, pag meron na pong technical description doon sa 140 square meters, siyempre segregated na, no? Pwede na po kayong gumawa ng deed of absolute sale ng yung seller po, no? Yung nagbabayad kayo ng 600 pesos per square meter kapag fully paid na kayo. Assume natin fully paid na kayo, so may deed of sale. So habang inaantay niyo yung approval sa Bureau of Plans, pwede na po kayo mag-process sa BIR. Bayaran niyo na po yung capital gain tax, bayaran niyo yung doc stamps, no? Pag lumabas yung e-car, i-process niyo na rin po doon sa ROD. Kaya lang, baka mag-require ang Registry of Deeds ng Certificate of No Opposition from DHSUD. And I think ma-approve naman ito sa inyo kasi 70 years naman kayo nakatira dyan. And besides, this is not rollout selling, no? I think you were given a portion na 140 square meters, gaya ng sabi ninyo, nung matagal na ng panahon, di ba? So, having said that, pag nagkataon po na pag-process sa ROD, kailangan yung approved subdivision survey is lumabas na rin from the LMS Bureau of Plans dati ng DNR dahil magpapile po kayo ng verified petition for splitting. Okay? At the same time, pwede na po ding ipasok yung na-process ninyo na sale na 140 square meters para pagdating po sa LRA at dumating sa ROD, ipoprocess kagad nila. Paglabas po ng titulo, biak na po 140 square meters sa inyo and then yung sobra doon po sa seller. So, yun po ang very important, no? And I'm assuming na meron po kayong titulo dito. Kaya sinasabi niyo paano patiro. Meron na pong original title nito na mother title para ma-segregate po yung 140 square meters. So, Joel, I hope I have answered your question, ha? At salamat po. Kung sa iba pong gusto magtanong, during pong live, pwede pong sa comment section nyo ipasa. And kahit na po hindi live, pwede nyo ilagay sa comment section para mas mabilis po namin makita. Kasi kung dito po sa message po, direct PM po ninyo, malamang baka, it will take time for us to open the messaging. Hindi po namin kaagad masagot. So with that, maraming salamat. Shukran. Remember, Sara all, legal for all. Bye-bye.
several episodes, tatlong bagay po verify. Which I think can be verified. Which I think can be verified. Attorney Raymond Batu, Real Estate Attorney.